Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Dr. Tony Liachon. Isinare ni Dr. Liachon ang article published sa Nikkei Asia. Pangyayari sa Vietnam, yung tugon ng Vietnamese government sa oil crisis nila, kabaliktaran sa atin. Ito, title ng article, Vietnam gasoline price falls. Bumaba 19% after taxes removed amid energy crisis. Wow! Sarap naman sa pagkaswerte ang mga Vietnamese. Pilipinas, pataas ng pataas. Sa Pilipinas, ayaw tanggalin ang excise tax, ayaw tanggalin ang VAT ng gasolina. Doble ang tax natin sa fuel eh. Merong VAT, merong excise tax. So, itong Vietnam, bumaba na. Ito, basahin natin yung paliwanag ni Dr. Liachon. Fuel relief in Vietnam. Gasoline prices have dropped 19% after the government removed certain taxes amid the energy crisis. New prices, hindi naman ito, by hindi hindi na-convert sa peso. Why it matters. This bold move aims to ease inflation, support businesses, and protect families from global energy shocks. The trade-off, lower government revenue but greater stability for everyday life. So, ito, yung priority ba ng gobyerno ng Vietnam, bumaba yung revenue, government revenue. Kaya lang, ang inuna nila is stability, yung kapakanan ng Vietnamese citizens, mas inuna nila. Kaya nga, napakaswerte naman ang taga-Vietnam. Sa atin, baliktad. May napanood akong Facebook reel. Patutsada ni Ted Pailon, sabi niya, may mga economic ba managers bumubulong sa Pangulo? Wag mong alisin yung buwis, sayang. Sayang nga naman. Kailang depende sa priority ng administration. Ano bang priority? Yung income ng gobyerno o yung kapakanan ng ordinaryong mamamayan? Kasi nga, krisis na ngayon eh. Bakit hanggang ngayon, hindi pa alisin yung excise tax? Sinasabi ng mga nag-compute na, nabasa ko ito, Senator Marcoleta man siguro, pag alisin na ang excise tax, bababa yung litro ng gasolina ang presyo by 10 pesos. Wow, malaking bagay na nun. Kaya lang, sa ngayon, nasasayangan ang Marcos Jr. administration yung estimated ilang yun? 136 billion ba yung collection? Nasasayangan sila. Kaya, opinion ko lang ito. Ngayong krisis, lalo kong nakita ang Marcos Jr. administration ay hindi makamasa. Hindi niya nararamdaman, hindi siya makarelate sa hirap ng taong bayan. Kasi kung Tatay Digong pa ito, I believe, wala na yan. Tax na yan, inalis na yan. Kasi bahalang mangitag ibang revenue, basta lang matulungan natin ang nasa laylayan. Yan ang style Digong. Style Marcos Jr. is, bahala muna kayo, total, may ayuda kami, ganon. Kaya nagbuo siya ng crisis committee, uplift. Team uplift, ano yung uplift? Unified package for livelihood, industry, food, transportation. Ang pamamaraan nila, ayuda lang, pipitsing ayuda,
one-time ayuda lang. Hindi katulad ng Tatay Digong natin nung panahon ng pandemic, halos 2 years may ayuda. Tayo, ngayon, yung ayuda nila sa mga drivers, will that be a monthly basis? Hindi. Minsanan lang yun. Tapos, bakit drivers lang ang bibigyan mo na halos lahat apektado? Kaya wala talaga. Wala sa lugar ang ginagawa ng administrasyong ito. Isa pa, narinig ko interview ni Karen Davila kay Congressman Toby Chanco. VAT naman ito, yung excise tax, iba pa yon. Yung presyo ay yung fuel prices, ano? May 12% VAT. Nung 50 pa ang litro ng diesel, ang VAT noon 6 pesos pumupunta income ng gobyerno. Ngayon, dahil nagdoble na, sobra 100% na yung increase, nadoble rin kumikita ang gobyerno. Kaya sabi ni Congressman Toby Chanco, kumikita ang gobyernong ito at the expense of the taxpayers. Tayo, masaya sila dahil dumoble ang kanilang kita. Okay lang sana yung kita na yon sa tax galing sa VAT. Kung lahat gagastusin nila para sa mamamayan, eh paano kung mapunta sa mali-maleta na naman? O, di ba? So, grabe. Bakit pa tayo nagkaroon ng administrasyong ganito? Kailang tayo pa rin ang, sisisihin ko pa rin ang aking sarili. Dahil hindi ako naniwala kay Tatay Digong na yung leader na yan, yung kandidato na yan, mahina yan, tamad yan, pangalan lang meron siya, kailang wala siyang magagawa. Tama rin yung sabi ni Madam Lenny, sinungaling yan. Sabi niya, hindi mo maasahan sa oras ng kagipitan. So ngayon, talagang nagiging totoo yung sinasabi nila. So, bakit kung ginawa ng Vietnam, natanggalin na yung mga taxes ng langis, bakit tayo hindi magawa? Kawawa talaga. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni Angero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mauna ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na sa sen. Wan, di na may ulanan kay makatok na gyud mi. Tagan ang piso. Badalahin niya dako. Kami niya ba? Michael, di ba pala? May plak. Og karon mauna ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat kami kay naibalan ka ng sen. Namong balay kay natin matuluan og ulan. Kay makabalay na magsen. Nabangan na magsen kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo do, singero. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo ni. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero ginuhap na inabangan kayo sen para salamat po ginuhap. So muna ni ang gipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og gero. Ayo. Kaya na nabangan na gid ko anay makagbalay na gid ko.